Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top, J-Skill versus Batas. Like muna natin to guys. At ito nga pala ay requested ni Paul Pascual. Sabi niya, Boss Motif, request po ng Batas versus J-Skill. Solid yan. So nandito tayo ngayon para mag-react kay J-Skill at Batas. Hindi ko alam kung naabutan ko ba ito 11 years ago. Tingnan natin mga guys. Kailan ba? 2024. 2013 yata to. Siguro naabutan ko to. Pero hindi lang ako nakaabot sa final siguro. Sige, pero panoorin natin guys. Pero kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Ganun pa man guys. Kung di nyo naman ma-share, i-like nyo lang, walang problema doon. Patnubay ng magulang ang kailangan. Kung bata pa kayo, hindi pa kayo 27, di ba kayo 30, maghanap kayo ng tao na mas matanda sa inyo para makalmahan kayo at hindi kayo nagwawala diyan sa comment section at lumawak yung utak ninyo. Nagre-react lang ako dito, hindi ko inaatake yung mga paborito ninyong artist. Nasa facts, meaning at message lang tayo. Ano masabi ko dito, kung nasasaktan yung damdamin ninyo, sarili niyo lang at pagpasensya nyo. Ako hihingi ng dispensa para hindi sumama loob ninyo. Kung hindi pa ganun kalawak, di sumama loob nyo, ako nahihingi ng dispensa. Ganun pa man guys, maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa mga tao nandito pala nakaantabay, nakaabang at nakasuporta. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer here in California, I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an adult master practitioner. I'm an applied psychologist. Doon sa description, nandoon yung personal na channel ko. Kung gusto nyo pakinggan yung mga kanta ko, check nyo lang. Walang problema doon. Sana tapusin nyo yung video. Let's get to it. J-Skills versus Batas. 25 minutes lang to, kaya mabilis lang tayo. Yo! Okay. Yan naman, wala yung sound. Advance na natin guys. New address. Flip Top, unang nagsigulo. 2x2 finals na din sa B-side Makati. B-side, Magingay. Sa B-side. Maraming shoutouts, Webcaps, SSO. Check nyo rin bagong produkto ng Flip Top. Southeast Cartel, Filipino Clothing Company. Lahat ng pumunta, lahat ng sumuporta, lahat ng hindi umuwi. Maraming salamat. Boom Back Fridays nga pala. Yo, sa kanan, mula Paranaque, representing Campo Terrorismo, Magingay para kay Batas. Ang bata pa ni Batas dito. Skinny pa siya. Sa kaliwa naman, mula Tondo, Manila. Sa kaliwa naman, mula Tondo, Manila. Representing 187 Mobsters, Magingay para kay James. Clothing 187 Exploring Motorworks. Muling pagbabalik ni Batas sa Flip Top. Unang publikong laban ni J-Skill sa Flip Top. Rematch din nga pala siya. Yo! Unang banat kay J-Skills. Listen. Batas, kumusta? Tagal natin di nakita pare. Putang ina, buhay ka pa pala. Una na kita, huwag ka mag-alala dahil wala akong ngayong gunting na dinala. Dahil alam ko, alam nyo, alam niya. Nasa tiyan pa lang ng lola ko ay kikilabutan ka na. Napakahusay, very theatrical yung ginagawa ni J-Skills. Tumatak na kagad yung ginawa niya.
Kasi on point siya, nasa character and at the same time maganda yung props na nauugnay niya at napapanahon niya sa kung sino yung kalaban niya. Big props doon kasi kumokonekta. Balikan natin yung mga nakarang storya. Noong nakarang sunugan, ginupitan kita, lahat ng tao natuwa, ikaw lang ang naulol. Ngayon sa flip top, bubunutan naman kita at babayaran pa ako ng Enigma na 5 piso kada bulbol. Ang galing mag-project ni Jay Skill. Gumagaling. Sabi yan niya. Ang galing, napakahusay. Napakahusay ni Jay Skills. Big props dito kay Jay Skills. Bigyan nga ng claps niya si Jay Skills na makapangyarihan. Ay, no, si Jay Skills. Tuloy natin. Salamat po, Panginoon, sa wakas. Muling nag-cruise ang 2 landas. Namin ang tagapagmana ni Satanas nang binsan ko ng pinasuko. Alam ko, Mark, na hindi ka bakla, pero sa akin ka lang napasubo. Ipinain ka na naman ng mga tropa mo terorista, kaya mag-isa ka lang isinugo. Isinugo ang kanilang nag-iisang pinuno, ang pinuno na nagtanim ng sariling puno. Alam niyo ako anong klaseng puno? Yan ang puno ng kayabangan. Pasalamat ka sa akin, batas, binasag akong bulbulyan, kung hindi mo yan mapapakinabangan. Paano kaya kung ipakita ko sa iyo ulit pagkakataon lahat ng mga bangin na hindi mo pa rin gamay? Na kahit na sumusulat ka, sumusugat ka, imposible tayo magkapantay. Hindi ko ginagawa to para mapanghinaan ka kagad ang loob. Pinapaalam ko lang sa iyo na dati, sa madaling paraan lang kita itinaob. Kahit na sinasabi mo lahat ng mga pinakamahusay, ginagamit ang pangsuntukan na kamay. Pero tandaan mo, isa lang ang nabot mong bagay, bubong ng kapitbahay. Ito ang matagal ko nang gusto, ang aking plano, ang magkasalubong tayo in my own way. Patutunayan ko lang sa iyo at sa lahat ng tao na nandito na hindi sa kampo ng bulbol nagmula ang tunay na wordplay. Dahil ang impact mo delay, maiintindihan lang kapag ni-replay. Ibahin mo ang taktik at diskarte ko pag ako gumawa ng putang inang gameplay. Hindi na uubusan ng lakas kahit idao mo pa sa pinakamahabang foreplay. Ang ganda nun kasi lahat yun tumutugma, gameplay, wordplay, tas foreplay. Kasi yung foreplay ginagawa yan ng ng bago mag-sex eh, 'di ba? Yung parang 'di ba? Nagpo-foreplay sila. Pero parang hindi ka maubos ng lakas kasi yung iba ginagawa. Isang uri ng technique yan. Pero huwag natin pag-usapan yan dito kasi may mga bata. Tuloy natin. Kaya sa lahat ng mga nagtatanong at mga di pa nakakaalam kung anong tunay na pagkatao, meron ng tarantadon to. Sa pangalan mo, batas na laman ko, papaliwanag ko, makinig kayo. B. Bastos. A. Arugante. T. Tarantado. At A. Adelantado. Kulang na isang letra kung yan ang tatanong mo. Dahil kahit wala ka pa rin talo, you're not the best. Dahil isa ka pa rin batas na walang S sa paningin ko. Bars, connected. Nabaril dun si Batas sa noo. Pew! Tuloy natin. Sa lahat ng mga tao, abangan nyo. Kahit sa lupalop ng mundo, kung paano ko tatapusin ang karir ng desperadong bulbulito na to na pumapatol sa lumpo. Alam, sinong pinatulan niya? Ba't tumatay siya sa lumpo? Sino yun? Putang ina. Wow, napakaganda nun. Very classic. Nagustuhan ko yung ginawa ni Jay Skills. Pakiramdam ko, nag-freestyle lang siya dun eh. Kumbaga, yung freestyle niya, pero alam niya lang yung mga words na kailangan niyang banggitin. Meron kasi mga tao na magaling sa memorization ng mga special na punchline, pero hindi na nila kailangan pang isulat yung buong, yung buong verse nila. Kumbaga, meron lang silang kailangan alalahanin na punchline. Tapos, the rest nun, parang freestyle na lang. Parang yun yung napapansin ko kay Jay Skills eh. Parang kinugma-tugma niya lang, may prop siya. Tapos alam niya sa isip niya, basta may chane ako dito. Tapos, gagamitin ko yung BATAS, lalagyan ko lang ng meaning. Tapos, mga ganyan. Basta marami siyang ginawa. Tapos aasarin ko yung bulbul niya, mga ganyan. Tuloy natin. Ni Batas, Emilio. Boss, balita ko, di daw in-upload ni Arik yung
mo ng battle mo kasi kasama ang palad daw nagawa niyo eksena. Kumbaga di mo nagamit ang flip top para sumikat noon kaya naghamon ka agad na para napaaga Noche Buena. Gusto niyo malaman ang storya? Ihanda ang mga tenga. Niyaya siya na suntukan ng kalaban sa stage at kahit di siya umamin, di siya nakapalag. So mas mabuti na magkaroon ng malaking edit sa di tumitigas gaya ng hinirit mo sa akin kaysa sa nawawala ng bayag. Tapos, nulaban natin dati, akala na talo ko, pero nung mas tumalino sila bigla bago ko nilang paningin. 2 years na nakakalipas simula nun at sila hindi nagbago sa perception nila. Pangit ka pa rin! Ginawa daw si Jason Rodriguez mula sa image and likeness ng Diyos pero mukhang napagtripan siya ng todo. At Rodriguez din naman ako, ngunit kung isang ka na natin pareho, tangina sana namatay ka na lang no sanggol ka pa lolo. Huwag ka na rin magpanggap na matalino mga tao dito, di mo na maluloko. Dahil nag-guess kasi Bulaga, hindi mo man lang alam ang spelling ng kaset, so sino sa inyo ni Joti ang tunay na bobo? Kasi kumuha ka pa ng timbangan para sukatin kung lyrics ko nga ay mabigat. At akala mo classical composer, tinutukoy namin ang pinag-uusapan ay si Bach. Sobrang bobo mo, tangina mo, nung nag-judge ka sa Cavite ang binoto mo si Crack. Ito ang liga ng mga tunay, hindi makakasabay ang iyong husay kahit lunurin na pa sarili mo sa pills at kahit ikaw minuminuto pa mag-drills. Tanda mo, talento pinapairal dito sa flip top, tangina mo, di namin kailangan dito na skills. At ito'y patalasan ng utak. Ginawa tong liga to para show. Guys, ang skills, talento din yun. Ang makakuha ka ng skills, derive yun sa pagpapractice mo. At pag nagpa-practice ka, makakuha ka ng skills. At yung skills na yun, talento yun. Kasi hindi mo yun ma-acquire na sa loob ng isang araw. Hindi mo ma-acquire ang skills sa loob ng isang oras. Never. Hindi mo makakuha yun. It takes time. At lahat ng bagay na it takes time, valuable. Diba? Tuloy natin. Okay sa aming mga lyrics. Kaya wag na kayo magpapauto kung mamaya daanin naman ito sa kanyang mga gimmick. Tangina. Meron pa oras? O sige. Ano pa? Ano pa pwede kong masabi sa'yo? Tapos, ang kapal na mukha mo, humingi ka pa sa akin ng libreng tato. Akala mo kung sinong demanding. Tanda mo, kabayo ka. Mas bagay sa'yo branding. Sa tingin ko nakuha ni J Skills yung first round kasi although maganda yung tinira ni Batas na ano na siya parang wala yung energy doon, hindi siya kumokonek ng maayos dahil parang ang nangyari accusation ng ginagawa niya. Sino mas tanga, ganito ginawa mo, accusation. There's nothing, you know. Kailangan mo talaga may proof and at the same time yung proof na yan maganda yung pag pinasok mo sa creativity. Pero kung itutugma mo lang tapos meron ka lang accusation, it's nothing. Pero yung kay J-Skill, malinaw niya na nilagay. Yung batas, isa ka lang batas na walang S sa paningin ko. Ang ganda nun. Very creative, very formulated yun. Tapos yung Chane, kumunik masyado, nagbansag ako ng bulbo. Sa tingin ko, much better. Kasi mas tumatak yung linya ni J-Skill. Tuloy natin second round. Pangalawang banat, J Skills. Okay na maging kabayo, nakakarating na malayo. Eto, liga ng flip top, nagbuka pa siyang dayo. Sabi niya walang bayag, at least matalas ang bibig. Eh ikaw, nag-aalaga ng hayop, ang inaalagaan naman puro daga sa dibdib. Hoy, pango! Biro. Tapos mo. Sa isa pa, hoy, pango! Kala mo kung sino makapanlait? Dapat magtitigan muna kayo na magdamag ng asawa mo baka magsalita ng pangit. Ayaw niya, natatakot din kasi meron tong gelatophobia. Alam mo yung gelatophobia? Takot sa pang-ahit. Yung Gillette kasi pangalan niya ng pang-ahit Gelatophobia. Bagay din yun. Sige nga, matanong kita, Batas. Hindi, pare, tropa naman eh. Anong pinagkaiba ng mukha mo sa mukha ko? Madami. Ang bulbul mo. Hindi, biro lang, joke lang. O sige, ano naman ang pinagkaiba ng mukha mo sa burat ko? Pango niyan. Madami. Pa din ang bulbul mo. Kaya di na ako nagtataka kung ba't ka nagkakaganyan. Nagtatampo
Nagtatampo daw kasi nakarang sunog. Meron kasi mga tao talaga, mga lalaki talaga na maraming beard eh. Kasi karamihan kasi mga kababaihan parang nakikita nila yon as a sign of masculinity. Yung parang mas lalaki ka tingnan pag may balbas ka. Bihira lang kasi sa isang Filipino o Asian na na genetic na magkaroon ng balbas masyado eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero nakukuha din yan sa ano, siguro may genes sila na parang may pagkakim. Depende kasi yung genes kasi natin uma-adapt yan sa paligid natin, especially sa lamig, sa ganito. Pero nung panahon sa western culture, yung pagkakaroon ng beard, tingin nila masculine yun eh. Kaya yung mga tao na sobrang pangit nila, payatot sila, mukha silang tulonggis. Pero pag nagkaroon sila ng balbas sa mukha nila, parang tumaba sila, nagkaroon sila ng angas. Pero pag tinanggal mo yung balbas nila, para silang ano. Kaya ako, hindi ako nagpapatubo ng balbas kasi medyo nadidiri ako ng konti. Hindi naman sa pagano, hindi ko nilalahat. Pero may mga tao na nakikita mo yung mga kinain nila, may mga katas-katas sa balbas, ewan ko yung na medyo hindi ko gusto yung ganun eh. Very not hygienic yung ganun. Gusto ko malinis lang tingnan talaga. Kasi may mga tao talaga nakikita ko, may mga katas pa na kung ano-ano, may plema pa yung balbas, nakakadiri yung ganun. Tapos minsan yung iba pa, hindi inalagaan, mabaho, di ba? Parang ganun. Ayoko nang ganun. Diba? Tuloy natin guys. Na-share ko lang sa inyo para alam niyo kung bakit may ganung mga klase ng tao na lalaki. Siguro sa genetics, I'm not a scientist, di ako ganun, pero base sa mga nabasa ko rin, hindi ko alam kung totoo, pero yung katawan ng tao nag-a-adapt sa kung anong location nila, tapos nagde-develop sila ng maraming balbon o kaya beard or something. Sa mga tawag dito yung mga taga ano ba yun, yung mga taga mga Vikings, ngayon sila marami silang mga balbas eh. Kasi parang sa kanila yan yung parang sign ng masculinity, parang gano'n, mas lalaking tingnan. Anyway, tuloy natin. Kaya di na ako nagtataka kung ba't ka nagkakaganyan. Nagtatampo daw kasi nakarang sunugan, hindi ko malaki kinamayan. Pero sana wag isipin ng mga tao na isa ako suplado dahil namimili ako ng tao na susupladuhan. Dahil batas, hindi ikaw ang tipo ng kalaban na po pwede kong kamayan at saluduhan. Alam ko, malsama ang loob mo dahil meron ka pinaguhugutan. Kaya tandaan mo, huwag ka makampante na matatalo mo ako sa suntukan. Dahil kahit wala kang buhok na pwede kong hawakan, tandaan mo na meron kang bulbol na pwede ko sabunutan. Pero bili mo ko to, Stig. Si Batas mabilis siyang hindi naman mapikon pero ma-trigger. Parang gusto niya palagi ipakita sa lahat na alpha siya. Unnecessary. Pero sa tingin ko, character niya yun sa flip top yun. Parang maangas, batasismo. Parang yun yung style niya. Pero, kung na-convince niya yung sarili niya na gano'n siya, okay din yun. Kasi may character siya na pinapakita. Pero sa akin, unnecessary na yun. Kung magaling ka talaga, regardless, kahit hindi ka macho, hindi ka malakas, hindi ka barumbado, pag sobrang galing mo talaga gumawa ng linya, metaphorical, doesn't matter. Katatakutan ka talagang kalabanin kahit sino. Yung respect na yun, magiging fear yun eh. Yung respect. Kasi alam nila na sa isang battle, mahirap kalaban. Diba? Tuloy natin. Sa flip top, piling siga. Siga. Pero sa totoong buhay, usapan, raprapan, hipapan, pagalingan, si Batas sa katotohanan ay puro lang forma. Puro lang boka. Masyado lang pabongga. Gusto mo lang mag-isiga, palitan na natin yung Batas. Gawin natin Batasyong Jabongga. Tapatin kita sa tunay na buhay, pare. Ang pangalan mo Batas ay hindi kinakalala at hindi naman nire-respeto ng tunay na law. Dahil ang batas ng hip-hop na hawak ko, yan ang kinikilala at ginagamit ng lahat ng mga tao ngayon na nasa paligid mo. Kaya kahit malaglag ka tulad ni Smaga sa stage, tandaan mo walang isang magtatangkang sumalo. Dahil puro ka mag-anak mo lang ang nagmamahal sa'yo. Hindi kita nilalaglag pero yan talaga ang totoo. Ang laking bagay nun kasi dina-downgrade niya si Batas na parang lahat ng ginagawa ni Batas delusion niya lang. Parang ganun. Lahat, wala talagang kumikilala, walang may respeto sa'yo. Naglagay ka ng batas kasi obsessed ka sa idea ng respect. Kailangan ikaw ang batas, pero walang batas na sinusunod ko ang kumikilala sa'yo.
Ikaw lang nagbigay nun sa sarili mo kasi gusto mong mabigyan ka agad ng respeto kasi hindi mo naman yung deserve ka agad. Diba? Pero kasi yung respeto, ina-earn din yan eh. And at the same time, yung respeto, hindi lang siya basta ina-earned. Minsan, by the word of mouth. Depende yun sa nakamit mo. Diba? Yung status mo. Pag mataas yung status mo, kahit hindi ka kilala ng isang tao, pag narinig na nila yung mga saying ng ibang tao, gamit yung mga, naging legend ka. Diba? Pag sinabi kong wala, Francis Magalona, kahit di mo nakilala, kahit di mo na kahit si Kuya Drew, di mo nakilala, di mo nakamayan, pero dahil sa yung na-achieve nila, yung aspeto at taas ng naabot nila sa buhay nila, nagiging legend yun, na napapasa-pasa. At yung pagpasa-pasa ng mga istorya na yun, nagiging respect yun. Umaani ng respeto. Kasi ang daming pinatunayan sa buhay. Tuloy natin. Dahil kapag ako nagbalita, nagugulantang kahit ang pinakabeterano at pinakamalupit na reporter, nagbabaw sa lahat ng tao, nagsasabayan ng mga organizer, kinukuha na ako ng mga promoter, kaya umpisa pala ng laban, tagilid ka na parang bayag mo dahil wala ka namang supporter. Kaya Tagilid ka na, parang yung bayag mo kasi wala ka namang supporter. Double entendre yung supporter na ginagamit mo, parang boxer brief. Oo, yun nga, yung mga ganun nga guys. Tapos supporter, parang tagilid ka na kasi walang sumusuporta sa'yo literal. Ang ganda ng pagkakagawa ni J.C. Skills. simula mo na mamundok, hindi na uubra, pasiga-siga, pamura-mura, paamba-amba na suntok. Isang bagay na lang, Mark, okay te. Pero please lang, wag ka na magtatato dahil ang specialty mo na naman sa tato ay puro guhit at tuldok. Buti ba si Righteous One, nagdadala lang ng upuang gawa sa bakal. Eh, ikaw batas, bastos pa rin, nagpapakita ka ng bulbul sa audience kahit alam mo maigpit na pinagbabawal. Pero, Mark, mamaya na kita kakausapin. Enigma, maraming salamat sa pagkain na hinain. Dahil muli na naman madadantayan ang aking lalamunan. Kakainin ko mula anit hanggang bumbunan. Lalamunan hanggang lalamunan dahil alam ko, kulang ang puhunan at wala itong mapagkukunan. Dahil hindi mo to pala tuntunan. Ang tagal mo ng rakista, nag-hip hop ka, pero wala ka namang natutunan. Ang tagal mo ng rockista, nag-hip-hop ka, pero wala kang natutunan. Wow, laking bagay ng statement yun. Nabaril na naman si Batas. Kasi yung idea na yun na parang, nabaril si Batas sa likod. Parang sinasabi niya na, yung definition ng pagiging hip-hop, ako yun. Pero ikaw, nag-rockista ka, pumunta ka sa hip-hop, pero wala kang natutunan. Parang sinasabi niya yung buong Caracas ko ngayon. Hip-hop, ikaw hindi. Kasi sa forma mo, nagtatato ka, line sa tuldo ko lang, puro ka rockista, ginagawa mo, di ba? Drummer ka, mga ganyan, di ba? May banda ka, parang ganyan. Parang yung sinabi ni Francis Magalona, si Francis Magalona, ano siya, nagbanda siya eh. Kasi hindi siya purong hip-hop eh. Talagang tingin niya sa sarili niya, artist. Di ba? Ganun talaga guys. May mga tao na ganun. Tanggap nila sa sarili nila na kasi pag hip-hop ka lang. Yun lang yun. May saklaw yung hip-hop pero limitado. Pero bilang isang artist, malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Dahil artist ka eh. Diba? Yun eh. Kaya napakaganda rin ng ginawa ni Francis Magalona. Although ganun din naman si Kuya Drew. Pero, diba, pag hip-hop ang pag-uusapan, si Kuya Drew talaga ang pinaka definition din ng hip-hop. Dahil yun talaga yung niya, yung mula umpisa nag-start siya as a break dancer, mula sa DJ, beatboxer, tapos ngayon rapper, MC. Diba? Hanggang ngayon, yun ang trabaho niya. Imagine, hanggang ngayon, yun ang trabaho. Toy collector. So, napaka-imposible na hindi mo makitaan si Kuya Drew na nagbanda, hindi mo siya nakitaan na nag-rockista. Purong hip-hop. Puro talaga. Tuloy natin, guys. Time! Ganda niya. Yo, pangalawang banat, kay Batas oh. Kung ano-ano sinasabi, hindi ko na kailangan mangamba. Gusto daw niya akong kainin. Sa ibig sabihin nun, bakla. Tangina. Sobrang ganda ng bawat linyo
ako simula pa noon, kaya sinasabi ako ay nandadaya. Nung sinubukan na niya aralin ng mga to, sumabog utak niya, di na niya kinailangan na nagaraya. Binubuga ko sobrang lakas ng hangin na parang kanyon sa iyong noo. Di makalibel niyang barat mong gay airsoft. Kaya nung pinakinggan mo para tumalsik yan, papunta Toronto. The way my bars Blue Jays head off. Panag-inimini-mini mo ako, mas masakit. Panag-inimini-mini mo ako, mas masakit pa sa tenga kaysa kay Hearty. Tangina mong judgemon ka, pangalan mo puro E na parang rave party. Tuwing binibigas mo ang FNP, nagmumukhang Inglesero si Andy G. Kaya kung magkalahi nga tayo, tangina ili, galaging putol lang yung family tree. Mukha niya isablay, kaya nagmamaskara si Jason sa Illegal laging, ito lang yung family tree. Maganda rin yun, ha? Burst din yun, ha? Ginawa ni Batas, ha? Pero parang hinahabol niya yung energy na binitawan ni J Skills, eh. Tuloy na. Siya'y bumapatay sa moving Friday the 13th. At nung basang-basa nanay mo sa iyong itay, nabuha slogan yung we don't die, we multiply. Puking ina mga gremlin. Horror movie references. Ginamit ko kasi mga mukha nyo yung pang horror din na parang Kaiza ito. At win-loss record ko susugpo sa bawat maps na nag-chuck na ang 5-0. Dinadaan ko lang sa generic na patawan, nilalaro ko lang din. Kasi di siya deserving sa 100% lakas sa taglay ko. Hindi ko binababawa para makiuso dahil ang oras lang naman na ginusto ko maging usapan na yung mga nanay nyo. At bobo ka pa rin kasi pinalaki ka lang. Ang haba ng setup ni Batas, kaya no wonder na parang dragging yung ano niya. Napaka-dragging. Parang ang haba kasi may ang style kasi ni Batas parang storytelling tapos punchline, eh. May ganun, eh. I understand kasi 11 years pa to, guys, eh. Ang laki ng in-improve ni Batas kasi sa ngayon nung napanood ko siya, meron siya mga one-liner, two-liners na pasok kagad, eh. Pero dito parang siguro nasanay siya sa intimidation dito kasi napakalakas mang intimidate ni Batas sa mga laban niya. Isa yun sa mga bagay na pwede magpanalo sa kanya. Kasi every time na nag-intimidate siya, nagiging awkward yung crowd, nagiging awkward din yung artist, tapos hindi na nila na-spit ng maayos, nawawala ng energy, nagda-die down, so nakukuha ni Batas yun. Kasi yung enerhiya at pagiging agresibo plus konting bars, pwede ka talagang manalo, eh. Kasi lahat yan, hindi lang basta magra-rap ka lang diyan, pagandahan ng skills, pagandahan ng bars mo, meron ding strategy diyan, guys. Yung paggamit ng crowd, strategy din diyan, eh. Yung paggamit ng katulad ng ginawa ni Disaster, yung pag-i-English niya, pag-Tagalog niya, strategy yun, guys. Hindi yung basta porque nagtagalog, hindi, strategy yun, eh. Lahat yun strategy, lahat yun pumapasok sa pinakamagandang plano. Tuloy natin. Saan kaya huwag ka na magtaka. Marami ka pang bigas na kakainin, patanim mo na yung palay sa tatay mong magsasaka. Huwag ka nang umasta, hindi ka tigas kahit pilitin mong gumangsta. Prueba yan yung gig nyo sa tansa na tinakbuhan ka na organizer ng 3,000 at wala ka nagawa kundi maghintay hanggang umaga. Patalibuhan. Time? Okay, subukan natin. Second round siguro nakuha na ni J Skills kasi may mga punchline talaga siya na kumonekta. Even though maganda yung pinakita ni Batas, it's just not enough. Nag-iwan ng marka, tapos tumatak yung mga linya ni J Skills na nagpa-bully doon sa mga ginawa niya. Kumbaga, merong kasi mga salita talaga na hindi lang basta tatatak pero i-impluwensya. At yung impluwensya ng mga salita na yun, yung magbibigay ng bigat at magpapagaan sa kung ano man yung sinasabi ng kalaban niya. Mas mabigat to, so gumaan yung ano niya kasi mas ma-impluwensya yung mga salita na binigay ni J Skills. So sa tingin ko mas effective yung ginawa ni J Skills. Tuloy na. Laro yung laro nila. Okay. Si Batas, bobo mag-freestyle. Bonus na lang to, guys. Si Batas, bobo mag-freestyle, bobo magsulat, walang kwenta. Walang alamat, walang pamagat. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling, saan nag-ugat. Ibig sabihin, Batas, we're not belong or we not grow in the same motherfucking roots. Hindi nga marunong Ang ganda ng ginawa dun ni J Skills kasi parang hindi ka kilala, wala kang pinag-ugatan, sa kanino ka nang galing, sino nag-mentor sa iyo, sino nagturo sa iyo, di ba? Kasi karamihan ng mga talagang rapper at artist talaga, guys, hindi sa pag-ano, guys, talagang may pinanggalingan talaga. Tulad ko, hindi naman sa pag-ano, pero
nahubog ako mag-rap dahil sa mga narinig ko nung 1990s, 'di ba? Tapos noon sumasali ako sa mga contest. So I'm pretty sure na yung mga impluwensya ko yung naging dahilan para maging rapper ako. Then sumasali ako sa contest. Yung nagkaroon ako ng sariling sipag na sumali sa contest, nagpe-perform sa stage, tas nakilala. Pero hindi sa mukha kong to kasi pag nagpe-perform ako sa stage, meron kaming parang brown na stocking sa mukha eh. So, ako kasama yung best friend ko, nag-perform kami sa school, nagra-rap kami. Tapos sa mga rap contest, sa iba't ibang lugar. So, may sarili kaming style. Pero, yung sinasabi ni J Skills dito, yung parang, saan ka nagmula? Saan contest ka ba? Nakilala ka ba ng mga independent na artist? Meron ba mga artist na katulad namin na kumikilala sa'yo? Sino bang nagtulak sa'yo papunta rito? Paano ka naging ganyan? Kasi kung walang makakakita at hindi naman ebidensya, pero pag walang witness ng pagsabak mo, ng history mo, parang ang hirap paliwalaan kung saan ka galing o lehitimo ka ba. Kasi bigla ka lang sumulpot. Yun ang sinasabi dito ng J-Skills. Bigla ka lang sumulpot. Di ka marunong mag-freestyle, di ka marunong magsulat. No? Parang wala kang karera, bigla ka na lang sumulpot dahil confident ka lang. Binigyan ka ng lugar dito sa hip-hop, naki-hip-hop ka dahil confident ka lang, binigyan ka ng pagkakataon. Pero in reality, sa credentials, wala ka. Yun yung sinasabi ni J-Skills. Napakagandang punto nun. Pag hinimay ninyo yung gusto niyang sabihin dito, pakinggan ninyo. Parang sinasabi niya rito, wala kang credentials, wala kang pinagmulan. Hindi katulad ko na early 2000 talagang nasa contest na lumalaban na, nagpe-perform na, may mga nagawa ng mga lyrics. Tuloy natin. Bobo mag-freestyle, bobo magsulat, walang kwenta. Walang alamat, walang pamagat. Walang alamat. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling, saan nag-ugat. Ibig sabihin, Saan nanggaling, saan nag-ugat, saan ka ba nanggaling? 'Di ba kasi sa Tondo guys, sa San Juan, sa Parañaque, sa iba't ibang syudad, especially sa Pilipinas, meron talagang magsasabi na, kilala ko yan, rapper talaga yan. Talagang merong pagkakakilanlan. So dito si J-Skills, parang tataka siya, parang wala kang ugat, hindi ko alam kung saan ka nang galing, bigla kang sumulpot. So ibig sabihin, binigyan ka lang rito ng pagkakataon dahil overconfident ka, o kaya may kakilala ka. Yun lang. Diba? May kakilala ka, nag-sponsor ka, o kaya naman may backer ka, may kapit ka. Tapos nakita mo parang easy lang mag-rap para sa'yo, so pinagbigyan ka ng chance. Pero in reality, wala ka talagang credentials, wala kang pinanggalingan, walang nakakilala sa'yo, walang rumirespeto sa'yo, ganun yung pag-aasabi ng J-Skills. Tuloy natin. batas we're Napakalaking bagay nun. not belong or we not grow in the same motherfucking roots. Hindi nga marunong mag-basketball, pero gusto maging atleta. Meron naman pa, meron ka, athlete's foot. Seryoso, okay. Patas makinig ka, pare, makinig ka. At lalong dapat makinig kayo. Pati mga hurado makinig dahil una at huling beses ko lang sasabihin to. Tandaan mo sa tunay na pakikipaglaban, hindi lagi binabase sinusukat yan sa katatawanan, umurahan, sigawan o patapangan. Tandaan mo, hindi ako nagmamayabang batas at lalong hindi ako perpekto. Pero alam mo, ang isang bagay na wala ka na meron ako. Pagmamahal. Batas, pagmamahal sa ginagawa dahil yan ang tunay na sikreto. Kaya nakuha ko sa mga taong palakpakan at respeto ang bansag nila sa akin bilang makatang arkitekto dahil sa pagmamahal na yan. At kahit minumura kita, ginagago kita, binababoy kita, batas, mahal din kita. Batas, mahal din kita bilang kalaban, kaya kita ginaganyan. Hindi ako marunong magtanim, pero meron ako sapat na
alalahanin ng respeto para din sa industriya at musika na to para mabuhay. Ako na mismo magpapatunay na hindi sa lahat ng bagay nagkikisukatan ng antas ng pamumuhay para ibigay sa iyo ng mga tao at industriya ito ang respeto at palakpakan na panghabang buhay. Oo, ako nakikipaglaban kumakanta para meron kayong matutunan. Para lahat ng mga tao magkaroon ng lakas na loob, magkaroon ng tapang yung mga duwag na pasukin din ng ganitong klaseng larangan. Si Batas, oo, tanggapin natin. May sasakyan, may sariling tahanan, mayaman at marangya ang buhay. Kaya gusto kitang kamustahin at pasyalan ang iyong asawa at iyong anak na panganay. Gusto ko ma-check kung okay ba kayo sa bahay. Batas, hindi kita inuhusgan bilang sa napakawala puwetang tatay. Pero wag naman po sanang dumating ang punto na matutunan din ang anak mo na panganay na bastusin at kantutin din ang kanyang sariling nanay. Tumatak sa isip na lahat tao sa buong mundo na si Batas ay bastos, sa paggalang ay kapos, malayong malayo sa tunay na pagkatao ni Roberto Boy Paos. Pero sa huling pagkakataon, Batas, hindi pa rin kita hinusgahan dahil hindi naman kita kilala ng lubos. Bagkos, nung nakaraang sulugan, tinawag pa nga kitang boss dahil naniniwala ko na ang taong nagpapakababa, yun ang inaangat ng Diyos. Mars. Sa pangalawa at huling pagkakataon, gusto ko marinig sa mga bibig nyo, isigaw nyo ang pangalan ng karapat dapat manalo sa laban na to. Ang laking bagay yun. Kasi inutusan niya yung mga tao kasi nakuha niya sa charismatic skills niya. So, talaga, nakuha ni Jay skills. Very charismatic. Tapos, very convincing. So, nakuha agad niya yung loob ng mga tao. Obvious na yun, nakuha na ni Jay skills yung third round. Pag nakuha mo yung attention at pag-iisip at nakarisma mo yung utak ng mga tao, pag naligawan mo yung mga tao at publiko, regardless, kahit kano ba kabigat yung ginagawa mo, meron silang favoritism. Napakahusay ng pag-establish ni Jay skills ng ganun. Tuloy. Nagdesisyon Tuloy, wala na. Talo na si Batas. na ang tao. Time. Alam ni Batas yun. Kaya naiilang siya, sabi niya, shit, man. Pakiramdam niya na, na pagtulungan siya dyan na parang ang tanga ng mga tao, na ang wak ng ginawa ni Jay skills. Halo-halo na yan na assumption sa utak niya. At the end of the day, fail niya na, nawala na rin. It's futile na magsalita pa siya, but he gotta do his best, As a battle MC, kailangan niya pa rin. Kasi alam niya yung formula ng pagiging battle artist, Kailangan mo pa rin, diba, lumaban, at maging patas. Yo, huling banat ni Batas. Hello. Game. Ang lumabas kasi parang nauto ni Jay skills yung mga tao, parang nagpauto naman yung mga tao, parang angwak na nangyari. Pero parang nadismaya siya, pero but there's nothing he can do. It's part of laban, may ganun talaga. Depende kung gaano ka ka-effective at kahusay sa paggawa nun. Pag mahusay ka sa paggawa nun talaga, di ka masisilipan. Ako, wala akong pake kung lahat kayo sa tingin siya panalo, basta makuha ko yung boto ng judges. So, tangin na, puro kay Bobo. Nakakaburat, di ba? Nakakaburat din kayo mga putang ina nyo. Tumahimik na kayo! Aminin ko ng bata ako, mahilig ako suminti ng Mary Jane, damo! So kung gugustuhin ko na talaga, napakadali sunugin itong Jane na to. Mga katak, ginagawa mo parang barkada ng mga tamad, puro walang silbi. At tama lang na never ka naglabas ng album kasi mga fans mo walang pambili. Respeto sa bawat waiter, di ko kayo binabastos, pero waiter din siya, yung talaga kanya work. Sa sobrang pagmamahal sa kanyang trabaho, tuwing bumabatak mga katropa niya. Tuwing bumabatak mga katropa
pa niya, siya pa rin ang taga-serve. Akala mo kung sino buffet ng buffet. Siguro kung may Instagram to, puro ganon ang litrato. Tangina mo, kaya ka lang naman nakakapag-eat all you can kasi sa ganun ka nagtatrabaho. Kaya kung mapadpad kayo sa kainan ngayon at siya mag-attend sa inyo, lagay nyo ay nasa alanganin. Dahil baka maging parang puke na syota niya, yung chibog nyo, tinuduraan muna bago pinapakain. Kaya tandaan mo, tinanggap ko itong laban na to, pero inayaw ko talaga maganda. Hindi kita magbibigyan ng isang magandang laban bago ka may ibang bansa. Wala akong pake, tangina mo, bobo ka, nakakatawa at the same time nakakainis. Dahil paano mo magagawa mag-survive sa ibang bansa, hindi ka nga marunong mag-Ingles. Kaya tandaan nyo, di lang ako puro wordplay, mga salita ko isang data, palaksa sa puso, hindi ko na kailangan damihan ng tugma. At ang punchline na ginagawa, pinapapila, mga kalaban, sinusuntok ko sa mukha. Wala akong pake kung sino idol nyo dahil laban nandito ako, sigurado ako pa rin ang pinakamagniningning. Keep in mind that my name may not be Sauron, but I'm still the Lord of this ring. Time. Flip top, pag-iip. Wala na yan. It's too much for Batas. It's too much. Nabully siya dun. Para sa battle yun. And pinaka nakakadismayang kasi nakita rito kung paano lang minamanage si Batas. Ang galing kasi mag-crowd control ni J Skills. Apakahusay. 10 out of 10. Flip top, Universigulo, laban. J Skills versus Batas. Ang boto, 4-1 para kay J Skills. Hindi ko alam paano nakakuha si Batas ng 1, pero tingnan nga nakakuha ng, sinabigay ng 1. Lahat ng ginawa ni Chris nasa sa crowd kasi maletra plus taga-po ako yung nagbigay ng boto kay Batas kasi Si Nico pala nagbigay ng boto ka pa. Pakira na ganito ni Nico. Ay, nako Nico. No wonder. Kaya ka pala mapansagang pa. No? Naiintindihan ko naman bata pa si Nico eh. Bata pa si Nico dito eh. Wala pa siya masyadong kaalaman sa nag-aaral pa lang siya dyan. Tapos na ako ng pag-aaral 2010 eh. 11 years ago. Yan sa part na yan, nag-aaral pa lang yata siya dyan. Lampasan na natin si Nico. Batas pero creative pero yung halos mga ginawa niya puro dribble na habang yung kay Batas sobrang solid na mga punchline Round 1, delivered by Skills. Round 2, delivered. Dito sa battle na to, marunong na siya mag-wordplay, tapos mas lalong nilinis yung deliver na Hindi ako pumasok sa tropa o sa sigaw ng tao. Bakit? Dahil para sa opinion ko, yung KJ Skills mas solid. Si Batas, bumanas siya, solid din. Kaya lang, alam mo yun, yung nilalagay ko yung sarili ko, kung ako si Batas, kung ako si KJ Skills. So, kung ano yung mas malala, tingin ko mas malala yung naibitaw ng KJ Skills sa akin. So, yung opinion nyo, hindi wala. Saka flip tapos hindi kayo. Pero sa opinion ko, KJ Skills ang nanalo. Ganun lang pala guys. Yun na lang pala. Maraming salamat guys sa inyong lahat. At sana gustuhan nyo reaction video na yan. Bibigyan ko siguro to ng ng 10 kasi very classic yung laban. Natuwa kay G-Skills. At sana nag-enjoy kayo sa reaction nyo. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good group ko. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.